Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Arkanghel. Pero tawagin niyo na lang akong Anghel for short. 32 anyos na ako at isang marketing specialist sa isang pribadong kumpanya. Paborito kayo ng mga kasamahan ko sa trabaho na mas matatanda sa akin, pero naging malapit na kaibigan ko na rin. Sila ang nagpakilala sa akin sa inyong programa. Kaya naman naisipan kong magbahagi na rin ang aking kwento. Kasama ko nga pala sa buhay ang tatay Romeo ko. Siya ang mag-isang nagpalaki sa akin mula nang mamatay ang mahal kong nanay dahil sa sakit na cancer. Solong anak lang ako pero ramdam kong nahirapan pa rin si tatay sa akin. May maayos naman siyang trabaho. Natugunan naman niya ang lahat ng pangangailangan ko. Pero marami siyang hindi gamay sa pagiging magulang. Madalang lang kaming magkwentuhan o magtawanan. Tahimik lang kasi si tatay at hindi expressive pagdating sa nararamdaman niya. Hindi rin siya masermon o mapanakit sa tuwing nakakagawa ako ng pagkakamali. Man of few words, ika nga ang tatay Romeo ko. Pero kahit ganon, alam kong sa oras ng krisis o matinding problema, pwede kong lapitan si tatay para humingi ng payo o paggabay. Ano ko kaya sasabihin kay tatay? Dito ba sa bahay o mas maganda kung ayain ko kaya siyang kumain sa labas? Angel! Ay, si tatay kising na. Tay! Ito sa kusina, tay. Oh, ba't di ka pa nakabihis? Wala ka ba pasok? Meron ho. Pero puro seminar lang kasi ngayon kaya wala kaming time in, time out. Tayo, sa inyo na po tong kape. Bagong timpla lang yan. Mainit pa. Salamat. Tsaka, anong gusto nyo, tay? Kanin o pandesal? Nagprito na ako ng itlog. Yung pandesal na lang. Pandesal? Sige po. Tay, gusto mo ba ng mantikilya? O kaya keso? Meron din tayo. Hindi. Ayos lang. Ayos na ako dyan sa pritong itlog. Sige po. Tubig, tay. Baka gusto mo ng juice. May bagong bili ako dyan sa ref. Hindi na, kape lang ako. Okay. Tay, ano palang gusto mong tanghalian? May oras pa naman ako para mahanda ako na. Ano ka ba? Ako nang bahala doon. Isda, gusto mo? Manok? Ako na nga ang bahala, sabi. Eto tayo. Salamat. Teka nga, may nangyari ba? Po? Masamang balita ba yan o mabuti? Po? Anong sinasabi mo, tay? Masyado ka kasing masikaso ngayong umaga. Hindi mo naman gawain yun. Grabe ka naman sa akin, tay. Normal na gawain ko naman to pag may oras ako sa umaga. Huwag mo nga akong pinaglolo ko, Arkanghel. Kilala kita at ang mga galawan mo. Kaya sige na, sabihin mo na sa akin. Ano ba yon? Wala nga. Tay talaga oh. Ikaw na nga inaasikaso, pinag-iisipan mo pa ako na masama. Sus, bahala ka nga. Ang mabuti pa, umalis ka na sa harap ko. Maligo ka na. At nang makapasok na sa trabaho. Hindi porke maluwag ang kumpanya nyo ngayon magbabagal-bagal ka na. Sige na, gumaya ka na. Sige po. Tay. Oh, Hindi, wala po. ewan ko sa'yo. Pero tay. Ano ba? Wala.
Isa pang tawag mo, malilintikan ka na sa akin. Huwag mong busitin, ang aga-aga pa oh. Wag na. Maliligo na po ako. Mabuti pa. O tayo, ito order nyo. Fried lapu-lapu. Ubusin nyo yan ha. Ang mahal po niyan. Huwag nyo na subukang i-take out at hindi na masarap yan pag inuwi sa bahay. Ito po kanin oh. Kain na kayo tay. O tay, ba't ganyan kayo makatingin sa akin? Kain na po kayo. Lalamig yung in-order nyo oh. Wala na po yung lutong niyan. Sinasabi ko na nga ba may kailangan kang sabihin sa akin eh. Lo si Totoy. Sinasabi niyo dyan. Bakit mo ako aayain kumain ng hapunan dito sa restaurant ha? Kaninang umaga ka pa eh. Basang-basa ko na mga kilos mo. Ano? Meron kang sasabihin o aaminin sa akin? Tay, hindi ba pwedeng gusto ko lang kumain ng masarap kahit minsan? Saka sweldo ko kahapon kaya may ekstrang pera ako. Anghel, magsalita ka na nga. Huwag mo nang pinapatagal. Anong ginawa mo? May ginawa ka ba? Natanggal ka ba sa trabaho? O lilipat ka ng trabaho? Ano, nasangkot ka ba sa gulo? May pinagkakautangan ka ba? At hihingi mo ng tulong sa akin? Ha? O baka naman magpapakasal ka na. Ho? Bakit? May nobya ka ba? Tay, Huwag mong sabihing nakabuntis ka. ano? Eh di magsalita ka na. Nininervyos na ako eh. Ang totoo po kasi niyan. Tama kayo tay. Meron nga akong kailangan sabihin sa inyo pero wala ako doon sa mga nabanggit nyo eh. Wala. O sige, ano? Tay, ano kasi, bale, Ano? pakinggan nyo muna ako tay ah. Huwag muna kayo mag-react. Ang ibig ko sabihin, subukan yung manatiling kalmado. Talian mo na nga, Arkanghel. Tay, Ako, Arkanghel, nauubos na pasensya ko sa'yo, ha? Kapag hindi ka pa nagsalita tay, ngayon... bakla ako. Bakla ako, tay. Bakla ka? Opo. Bakit? Po? Bakit ka bakla? Hindi ko po sigurado anong isasagot ko dyan sa tanong mo, tay. Pero sigurado akong bakla ako. Matagal na. Eh, anong klaseng bakla ka? Po? Tinatanong ko, anong klaseng bakla ka? Anong klaseng bakla? Simpleng bakla lang po ako, tay. Ganito pa rin naman yung itsura ko. Wala naman po akong balak magkatawang babae. Siguro po, konting arte lang. Pero ayoko naman pong magkaroon ng mga melon sa dibdib o magpatapyas ng sanga. Masaya naman po ako sa katawan ko kung yun po yung inaalala nyo. Sadyang nakakagusto lang po ako sa lalaki. Ganyan lang ba yung paraan ng pagsasalita mo? Po? Lalaki ka pa rin kung kumasta eh. So ito ka na nga, tay. Pag kailangan lang po. Pag nasa bahay o pag nasa lugar natin, tigasin ako. Pero pag nasa trabaho, ganito po ako. Pero hindi naman ako yung out na out. Nakala mo may fiesta palagi sa loob ng bunganga. Mahinhi naman po ako, tay. Conservative, ganyan. Tay, Paabot ng serving spoon. ito po. Tay, wala man lang kayo sasabihin sa akin? Kumain ka na makauwi na tayo. Tay naman. Ano namang gusto mong sabihin ko? Congrats? Good job? Ay, tay, hindi naman sa ganun.
ayos lang naman na magpakatotoo kayo sa nararamdaman nyo sa sinabi ko. Eh syempre gusto ko rin malaman kung galit kayo sa akin o dismayado. O sige. Sabihin na lang nating pasalamat ka at nasa pampublikong lugar tayo. Kaya itiko mo na yung bibig mo. Kumain ka na at sa bahay tayo magtutuos. Tony, hinanda ko na ang sarili ko sa mga posibleng mangyari sa pag-amin ko kay tatay. Inisip ko pa nga na baka sa kauna-unahang pagkakataon ay masasaktan niya ako ng pisikal. Pero walang kahit anong pananakit na nangyari. Katunayan, pagka-uwi namin ng bahay, uminom lang siya ng tubig, saka dumiretso sa kwarto niya para magpahinga. Maaga pa nun pero kinabukasan na siya lumabas ng kwarto. Kilala ko na ang tatay ko. Alam kong kahit papaano ay dinamdam niya ang tunay kong pagkatao. Buong gabi siguro niyang inisip ang kung ano-ano. Malamang baka sinisip pa niya ang sarili niya kung bakit ako naging bakla. At naintindihan ko naman ang nararamdaman ni tatay. Kasi biruin mo, nag-iisang anak na nga lang ako na lalaki. Tapos naging bakla pa. Kinailangan tuloy magpaalam ni tatay sa pangarap niyang ikalat ang lahi at apelido namin. Pero sa kabila ng lahat, Tony, gumaan talaga ang pakiramdam ko matapos kong umamin kay tatay. Para akong naging bagong tao. Kasi kahit papaano ay hindi ko na kailangang itago sa kanya ang kilos ko at pananalita. Ako naman kasi yung klase ng bakla na ika nga ay very demure. Panlalaki pa rin ang mga damit ko, pero may pilantik ang mga kilos ko. Yun nga lang, hanggang bahay lang ako pwedeng magpakatotoo. Dahil kapag nasa labas, ay pinaninindigan ko pa rin ang pagiging junior ni Tatay Romeo na kilalang tigasin, matikas at nirerespeto sa lugar namin. Kasi sa isip-isip ko, nagawa man akong tanggapin ni tatay, hindi ibig sabihin nun ay pwede ko nang ibalandra sa publiko ang pagiging malambot ko. Grabe. Napakahirap talaga mag-commute dito sa Pinas. Ang fresh ko paglabas ng building namin pero ngayon, Diyos me, daig ko pa yung bilas ang isda. Ay, si tatay ba yun? Sa may karinderya? Ay, oo nga si tatay. Ano ginagawa niya dyan? Bumibili ng ulam? Ay. Tay! 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 Oh, saan ka na pala? Anong ginagawa niyo dito sa may karinderya? Bumibili ba kayo ng ulam? Nagluto naman ako ng ulam bago ako umalis kanina. Bumisita yung isa kumpare ko kanina. Kasama pang isa. Nagsisiba kumain kaya, ayun, ubusan tayo ng kanin at ulam. Naka-order ka na ba? Ako na magbabayad. Hindi, ayos na. Pinapainit ko na lang yung lumpia. Lumpia, tsaka ano pa? Dagdagan pa natin. Gusto mo ng torta? Masarap magluto si Manang Ising ng torta. Sige, pwede naman. Ito na pala si Angel! Magandang gabi ho, Manang Ising. Pabili nga ho ng tortang talong. 4 ho. Ay, sige, iha. Apo? Naku, Romeo. Balitang-balita na dito sa atin. Prinsesa pa lang meron ka at hindi prinsipe. Ay, ako, ang daming nadismaya. Lalo na yung mga kolehiyala dyan sa may dorm sa kabilang kanto. Crush na crush nila tong si Angel. Manang Ising. pero wag kang mag-alala. Tuwang-tuwa naman yung sangkabaklaan ng barangay natin. No? Buti raw at nadagdagan sila. Malaking tulong daw yun pagdating ng fiesta, di ba? Manang, teka lang ho ha. Ano ba, Angel? Ha? Angel na ba itatawag namin sa'yo?
Hindi ho. Ay, wag kang mag-alala, ha? Masaya kami dito para sa'yo. Manang Ising, hindi ho ako. Mawalang galang na ho, Manang Ising, ha? Ah. Sang lupalop mo naman nasagap yung walang katuturan mong chismis tungkol sa anak ko. Ha? Hindi ka na nahiya sa akin? Ako na ama ng pinaparatangan mong bakla? Ay, naku, Romeo. Sinong nagsabing bakla tong si Arkanghel, ha? At paano mo naisip na totoo ang pinasa sa yung chismis, ha? Yung anak ko, bakla? Saan banda? Sige nga, ha? Sige! Pasensya na, Romeo. Hindi ko naman sinasadya Sa susunod, Ising, matuto kang kontrolin yung bibig mo. Hindi porke may narinig kang chismis, isipin mo agad, totoo. Alam mo, nakakaya eh. Rinig na rinig ng lahat ng tao yung bibig mo. Nakadagdag ka pa sa nagpapakalat ng maling impormasyon. Papasensya na, Romeo. Anghel, akala ko kasi totoo yung... Bigay mo na nga lang yung order namin. Oo. Ito. Pwede to, di ba? Kaya, Angel. Opo. Totoo lang, hindi naman ako takot, mapahiya o pagkatuwaan ng mga tao. Matagal ko nang hinanda ang sarili ko sa magiging epekto ng aking pagladlad. Pero mas natakot ako sa mga salitang pwedeng marinig ni tatay. Maraming magsasabing nakakaawa siya kasi naging bakla ang anak niya. O di naman kaya ay manghihinayang para sa kanya. Kasi kung anong tikas niya, siya namang lambot ng anak niyang lalaki. Mas gusto ko nang ako ang pagpiestahan, wag lang si tatay. Kaya naman, matagal-tagal bago ako nagkaroon ng lakas ng loob na ipakita ang tunay kong pagkatao sa publiko. Siyempre dinahandahan ko pa, mula pagpapalit ng bag hanggang sa kulay ng damit pamasok. Hinayaan ko munang magpakasasa ang mga chismoso-chismosa hanggang sa magsawa na sila. At nang maumay na sila sa akin, saka ako nag-out ng bongga. Sa totoo lang, malaki ang naitulong ng pagiging tahimik ni tatay sa unti-unti kong pagladlad. Hindi ko lang maipaliwanag sa inyo pero kahit hindi sabihin ni tatay, alam kong gusto niya akong maging masaya. Kaya lang, Tony, hindi sa lahat ng pagkakataon ay nakakatulong ang pagiging man of few words ng tatay ko. Lalo na kapag may mga seryosong bagay na kinakailangan ng masinsinang pag-uusap. Ano ba yan? Ang dami-dami ko pang kailangan tapusin. Biyernes na biyernes, inulan ako ng trabaho. Bala ko pa naman din magpa-facial sa bagong clinic ng kaibigan ko. Isasama ko sana itong si tatay. Kasi mukha siyang stress nitong mga nakaraan. At saka ng balat, dry na dry. Ay, speaking, tumatawag si tatay. Hello, Malacanang. Charot lang. Hello, tay. Arkanghel, Yes, tay. anong oras ka ba uuwi? Kung pwede nga lang sana ngayon eh. Anong oras nga? Baka mga alas 7, tay. Alas 7, nasa bahay ka na? O alas 7, alis ka pa lang sa opisina? Alas 7, alis pa lang ako ng opisina, tay. May tinatapos pa kasi ako. Bakit ho? Sige, diretso sa bahay pagkatapos mo dyan, ha? Tay, bakit nga? May pag-uusapan tayo. Laki na bahan naman ako bigla. May problema ba tayo, tay? Basta umuwi ka na. Tay, sabihin nyo na kaya ngayon. Wala na, iisipin ko na yan hanggang mamaya. Basta, mamaya na lang. Tay, ano nga kasi... Ay, iba, binabaan ako bigla. Ano naman kayo pag-uusapan namin? Diyos me, baka may financial problem kami. Tungkol kaya to sa lupang kinatatayuan ng bahay namin. Ay, wait, teka. Baka mamaya may papakilalang jowa si tatay. Tapos ano? Pakakasalan niya na? My gosh, wag naman. Sa edad kong to, magkakamadrasta pa ako. Kadiri. Ay, ano ba yan? Alas 4 pa lang ng hapon eh.
Ilang oras pa ako maluloko. Si tatay talaga, oh. Tay? Tay, I'm home! Tay? Oh, diyan ka na pala. Ang aga mo ata nakauwi. Kala ko ba babiyahe ka pa lang ng alas 7, alas 7:15 pa lang. Ay, Diyos me, Tay. Ikaw ba naman tawagan ng tatay mo at sinabing may pag-uusapan kayong importante? Aba, alas 6 pa lang nag-out na ako agad. Nga pala, Tay. Eto, may dala akong ulam. May ginisa nga pala dyan Di, pandagdag na rin para mas masarap ang kain. Teka, mag-ain na ako. Hindi ka pa naman kumain, di ba? Hindi pa naman. Sakto. Bumili ako ng inihaw na barbecue doon kina Insan. Tsaka, teka ng dagay, paborito mo. Tagal na natin hindi nakakakain nun, di ba? Upo ka na, Tay. Upo ka na at umpisahan mo na magsalita. So, tungkol saan ba yung pag-uusapan natin? Tungkol ba yan sa pera? Sa lupa? O baka mamaya magkakaroon ka na ng bagong asawa tapos di mo sinasabi sa akin? Ano? Naku, Tay. Ngayon pa lang, itigil na ang kasal. Hindi ako papayag na matali ka hanggat hindi ko pa nakikilala yung jowa-jowaan mo. Mas bata ba yan? Kaidaran mo? May pera o dukha? Dali na, Tay. Sumika ka na habang kumakain tayo dito. Sige na. May sakit ako sa bato. Sakit sa bato? Ano, UTI? Kailangan ko na mag-dialysis. Ano ulit, Tay? Tama ba yung narinig ko? May sakit kayo sa bato? Yung sakit na kailangan na mag-dialysis? Oo. Kagagaling ko lang sa doktor kanina. Teka, wait lang, sandali tayo ha. Wait lang. May sakit ka. Tapos ngayon ko lang malalaman kung kailan malala na. Hindi pa naman malala. Tay, idadialysis ka na. Ibig sabihin nun seryoso na yung kalagayan mo. Hindi na basta-basta nakukuha sa gamot lang. Anong hindi malala dun? Ang nakakainis nito, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin na may iniinda na pala kayong sakit, Tay? Ha, ano na? Bakit ngayon lang? Siyempre hindi ka naman nagkasakit kahapon lang, di ba? Matagal mo nang alam yung kalagayan nyo. Pero hindi nyo kagad sinabi sa akin. Bakit nagagalit ka? Kasi nga, huli na ako sa balita. Pinaglihiman nyo ko. Dapat nga ako yung una nakakaalam na nangyayari sa inyo Wala namang kaso kung nalaman mo agad o hindi Ano wala kaso? Maayos naman ako. Nakakainom naman ako ng gamot. Tay, kung alam kong may sakit ka, di sana naasikaso kita. Mas nahalagaan. Ako sana yung bumibili ng gamot mo. Mas nahahanda ko sana yung mga pagkain kinakain mo dito sa bahay. Hindi katulad niyan. Bumili pa ako ng barbecue at tenga ng daga. Akin na nga yan. Teka, anong gagawin mo dyan? Tatapong ko na. Huwag ka nga mag-aksaya ng pagkain, Arkanghel. Di kakainin ko mamaya. Bakit ka ba naninigaw, ha? Napaka-OA ng reaksyon mo. Kasi nanggigigil ako sa inyo, Tay. Bakit ngayon nyo na kasi sinabi sa akin yung sakit nyo? Ano, dahil ayaw nyo mag-alala ako? Ayaw nyo maabala ako? O baka masyadong mataas ang kumpiyansa nyo sa sarili nyo? Ano ka mo? Baka kasi iniisip nyo na, nyaka-nyaka ko to. Wala to, inuman ko lang to ng gamot. Ano, ganun siguro iniisip nyo, ano? No? Kung alam ko lang na ganyan na magiging reaksyon mo, alam mo, sana hindi ko na sinabi. Asus! Malalaman ko rin naman, lalo na kapag nanghina na kayo. Nanghina? Sino? Ako? Alam mo, Tay, parehas lang tayo, sa totoo lang. OA ako sa naging reaction ko. Pues OA din kayo sa pagiging madrama nyo. Alam nyo naman na dapat pinaalam nyo sa akin yung pinagdadaanan nyo. Pero nagpakamartir pa kayo. Kala nyo siguro kaya nyo na mag-isa? Wala.
Oh, 'di ba? Ayan, ang ending, kailangan nyo rin mag-dialysis. Hindi nyo ba alam na dalawa lang ang pwede nyong patunguhan? Maging habang buhay na may sakit o mamatay. At ang dami-dami ko lang kilalang namatay sa sakit na yan. Oy, yan bibig mo ha. Eh bakit totoo naman na? Tapos kayo minamani-mani nyo lang yan? Ay paano pag namatay kayo ha? Paano ako? Dadalawa na nga lang tayo tapos iiwan nyo pa ako mag-isa? Bakit ba kayo may sakit, Tay? Ha? Bakit ba ikaw pa? Alam mo, imbes na pag-usapan natin yung kalagayan ko, naging tungkol na sa iyo yung usapan eh. Mas inuna mo pa yung nararamdaman mo kaysa sa kalagayan ko. Idarating din tayo dyan, Tay. Talagang pag-uusapan natin yung sakit mo. Pero gusto ko lang kasing malaman mo na mali yung ginawa mo paglilihim para hindi mo na ulitin. Kaya sa susunod kapag may nangyari, magsabi kayo kagad. Tayo na nga lang magkasama sa buhay eh. Magsisikret-sikret ka pa? Natapos ka na. Opo, tapos na. Paabot ka ng tissue. Pwede na ba tayo mag-usap ng maayos? Pwede na. Puka na, Tay. Dala mo ba yung mga lab test mo, pati mga reseta? Nandito sa envelope. Sige, pakilatag na lahat sa lamesa. Kukuha lang kita ng ginisang ampalaya. Buti na lang pala gulay ang naisip kong lutuin kanina. Kaso adobo naman kahapon, ang alat-alat, tas mamantika pa. Pero kung alam ko lang sana yung kalagayan mo nung umpisa pa lang, edi sana matagal ka ng healthy living. Tony, inis na inis ako sa tatay ko ng mga oras na yon. Gusto kong sabunutan ang mga natitira niyang buhok na kulot sa bumbunan. Ang hirap kasi sa kanya, masyado siyang matiisin. Kahit inaapoy na siya ng lagnat, ay hindi pa rin siya magsasalita. At hindi mo rin mahahalata dahil tigasin nga si tatay. Mataas ang pain tolerance, ika nga. At normal ang kilos kahit may iniinda na pala. Ayaw niya kasing nasa kanyang atensyon. At kung kaya niyang suluhin ay susuluhin niya. Gaya na lang nang nangyari. Matagal na pala siyang may nararamdaman sa katawan niya. Nung una, hindi niya pinapansin. Pero kalauna, nagpa-check up na rin siya. Pero inilihim niya sa akin ang lahat dahil gusto raw niya munang makasiguro sa tunay niyang kalagayan. Ayaw niya raw kasing mag-alala ako nang walang dahilan. Kaya lang inabot pa rin siya ng siyam-siyam bago ako kausapin dahil akala raw niya ay madadaan pa sa gamutan lahat. Hanggang sa wala na, huli na ang lahat nung malamang ko na may sakit na sa bato ang tatay ko. 3 beses kada linggo kung magdialysis si Tatay Tony. 4 hanggang 5,000 ang halaga nito kada session. Pero buti na lang, meron siyang health insurance. Mga miscellaneous fee na lang kailangan bayaran. At kada punta ni tatay sa dialysis center, sinisiguro kong nasasamahan ko siya. Kung kinakailangan kong mag-out ng maaga sa trabaho ay ginagawa ko. Basta ang importante, kasama ni tatay ang kanyang numero 1 cheerleader. Hello, good afternoon, nurse. Ay, hello po, Sir Angel. Si tatay nasaan? Ay, nandun ho sa loob. Kanina pa po. Patapos na nga po eh. Ay, ganun ba? Sakto pala yung dating ko. Ay, hindi niyo ho ata kasabay si tatay pumunta dito. Hindi, kasi galing kasi ako sa trabaho. Tsaka alam mo na, racket-racket din pag may time. Ang mahal ng dialysis Eh, di ba may government insurance naman si tatay mo? Bakit? Doon lang ba natatapos yun? Siyempre may gamutan pa, di ba? Tapos may ipapabili pa kayo dito na kung ano-ano kagamitan. Magastos pa rin kami kada punta, no? Kaya nako,
Dapat ayusin yung pag-aasikaso sa tatay ko, ha? Aba syempre naman po, lahat po kami dito magagaling. Hindi pwede ang petics dito. Ay, dapat lang. Ayaw nga pala. Gusto mo pa-service? Service? Service ng ano? Magaling akong mag-ayos ng kilay, threading, brow lamination at brow tint. Ay? Yun ba yung sideline nyo? Sa true, pakita ko sa'yo mamaya yung mga gawa ko, ha. May online account ako. I-check mo yun. Teka. Ito, yan. Follow mo yan. Dali. Ay? Yan. Diba? Ay, sige. Gusto ko yan. Go. Tignan mo yung mga before and after. Tapos, mamaya, usap tayo. Sige. Siya. Silipin ko lang si tatay, ha. Sige lang. Wala namang ibang pasyente dun eh. Thank you. Tay. Andiyan ka na pala. Malapit na ata ito matapos. Mukhang gano'n na nga. Kumusta pakiramdam nyo? Eto, ayos lang. Pagod ka ba, tay? Parang inaantok na kayo, ha. Naiinip lang. Kanina pa ako nakaupo at walang ginagawa eh. Sabi ko naman sa inyo, diba, magdala kayo ng librong pwedeng basahin. Manlalabo mata ko kapag nagbabasa ako habang tinadialysis. Di bale. Sige. Bibila na lang kita ng bagong earphones para pwede kang makinig ng tugtog habang nandito ka. Suswak na, gastos lang yan. Di naman. Dami-daming mura online Wag na. O kaya, ibibili kita ng maliit na TV, tay. Gusto mo, yung portable. May ganun, tay. Kala mo ba? Tama na, Anghel. O kaya yung tablet na lang. Pero syempre, yung mumurahin lang. Sure naman akong marami dyan online para pwede kang manood ng mga pelikula. Mas malaki sa cellphone, kaya hindi ka na mahihilo. Anong say mo, tay? Pwede ba, Arkanghel? Huwag ka na mag-isip ng ikagagaan itong sitwasyon ko. Dahil kahit ano pang pampalipas oras ang gawin ko, hindi pa rin mawawala yung masasakit sa katawan ko. Papasok ako dito na masama ang pakiramdam. Lalabas ako, masama pa rin ang pakiramdam. Kaya hindi ko kailangan ng kung ano-anong kutsi-kutsibot. Hindi naman ako gagaling dun eh. Ayoko malibang. Ang gusto ko matigil na to. Naiintindihan mo ba? Sorry, tay, kahit ako rin naman, gusto ko na rin gumaling kayo para hindi na kayo pabalik-balik dito. Alam ko namang hindi lunas yung mga pinagsasasabi ko, pero gusto ko lang naman tulungan kang maibsan kahit konti yung sakit na nararamdaman nyo. Kung gusto mong makatulong sa akin ngayon, huwag ka nang makulit. Umupo ka lang dyan at manahimik. Papagod ako sa kakasalita mo eh. Sorry. Eto na, tatahimik na. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Anong problema? Alam mo, tay, ang pangit mo na. Ano? Gusto mo bigwasan kita dyan? Totoo, tay. Baka kaya mainitin yung ulo mo kasi hindi mo na nagugustuhan yung nakikita mo sa salamin. Lintik ka talagang bata ka, oo. Ang haggard na ng itsura mo. Umayat ka kasi, kaya medyo nahalata na yung mga wrinkles mo. Matanda na ako eh. Tsaka yung complexion mo, nagiba na. Dati mala tsokolate ka lang. Ngayon, tsokolate with dried fruits na. Nakuha mo pa talaga akong insulto eh, no? Teka, sandali, ayusan kita. Ay. Anong gagawin mo? Susuklayin ko lang yung buhok mo, tay, tsaka lalagyan kita ng pamahid sa labi. Konti lang naman. Ang tuyot-tuyot ng labi mo, parang pasas. Nakatakot. Tigil-tigilan mo ako, Arkanghel, ha? Oo, dali na, steady ka lang. Mabilis lang to. Ano kabayo ko ng mga ganyan? Hindi kita may make-up, tay. Kalma. Gagawin lang kitang medyo presentable. Alam ka naman, buhay ka pa pero mukha ka ng patay. Wag ganun. Sayang ang gandang lalaki ng lahi natin. Dali na, wag na malikot, tay. Suklayin ko na muna yung buhok mo. Bahala ka nga. Paubos na rin pala tong buhok mo, tay. Taas na ng hairline mo. Matanda na nga kasi ako. Di bale, ibibili kita ng hair growth serum. At kapag magaling ka na, pag-ipunan natin yung hair transplant. Gusto mo yarn? Pwede ba, Anghel?
O ayan. Mas maayos na yung buhok mo. O tayo, lagyan kita ng lip balm. Huwag na yan. Kunti lang. Ayoko nga ng mga ganyan-ganyan. Tay, di naman to lipstick. Ayoko nga sabi, pambabae lang yan eh. Wala, sino may sabi? Para to sa nanunuyot at nagbabalat na labi, no? Gaya ng sa inyo. Ayos lang tong labi ko. Tsaka kaya, tingin na dito tayo, huwag ka nang gagalaw. Yan, mabilis lang. Ayan. Tapos, ganun-ganon ka tayo. Ayoko. Teka, para kumalat kasi ng konti. Tama na yan. Ayoko na. Ano ba, ang arte? Pero at least, cute ka na ulit. Ba't ganito lasa nito? Parang toothpaste. Hindi, kasi may konting mentol yan, tay. Ako, tay, alam mo, kahit sa dialysis ang punta mo, dapat nagbibihis ka pa rin na maganda at nag-aayos. Dapat pogi at matipuno pa rin na nakikita mo sa salamin. Kasi diba, ang tsaka naman na may sakit ka na. Tapos nagmumukhang may sakit ka talaga. Baka katagalan yan, mawalan ka na ng kumpiyansa sa sarili mo. At kapag nangyari yon, baka mapapatagal ang paggaling mo kasi napanghinaan ka na ng loob. Dami mong alam. Mindset lang, tay. Alam mo, Angel, ang mabuti pa. Tawagin mo na yung nurse. Tsaka mo, baka tapos na to at gusto ko nang umuwi at magpahinga. Mamaya kung ano pang maisip mong ilagay sa mukha ko eh. Alam naman ng nurse pag tapos ka na. Tsaka 'di ba, tumutunog yung makinaryang yan. Basta tawagin mo na yung nurse. Gusto mo lang akong paalisin eh. Talihan mo na. Opo, ito na. Sungit nito. Tony, alam kong kahit anong tapang ni tatay, may mga pagkakataon pa din na pinanghihinaan siya ng loob. Lalo na't habang tumatagal, ay palala ng palala ang kalagayan niya. Ganun naman daw kasi talaga kapag may chronic kidney disease. Sa panahon ngayon, isang milagro na ang gumaling ka sa pagdadialysis lang. Pero ang kadalasang destinasyon talaga ay kidney transplant. At sa paglipas ng mga buwan, ang laki na ng nagbago sa itsura ni tatay. Pumayat siya at nag-iba na ang kulay ng balat niya. Nabawasan palalo ang manipis niyang buhok. At halos 6 na beses siyang magsipilyo kada araw dahil hindi raw niya gusto ang amoy ng kanyang bibig na epekto ng gamutan niya. Mga simpleng bagay lang yon pero alam kong malaki ang epekto nito sa mentalidad ng isang taong may sakit. Ang tatay ko pa naman, lingunin kahit matanda na. Kaya alam kong nabawasan din ang kumpiyansa niya sa sarili nang magkasakit siya. Kaya naman ginamit ko ang kabaklaan ko para pataasin ang moral ni tatay. Lagi ko siyang inaayusan bago ko pumasok sa trabaho. Binibilhan ko siya ng mga bagong polo na pwede niyang suotin kahit nasa bahay lang. Binigyan ko rin siya ng bagong sabon at kung ano-anong pamahid sa mukha para mapanatili niya ang matini-idol niyang aura. At syempre kahit sobra-sobra ang pag-aalala ko sa tatay ko, nilabas ko pa rin ang pagiging natural kong komedyante para mapasaya siya. Binibida ko nga kay tatay na maswerte siya at bakla ako dahil kayang-kaya kong lagyan ng kulay ang makulimlim niyang buhay. Tony, hindi naman kasi pwedeng sabayan ko ang pagkalugmok ni tatay. Dahil kailangan niyang makita na positibo lang ako sa lahat ng bagay. Nang sa gayon ay makakuha siya sa akin ng tapang at lakas para harapin ang kanyang karamdaman. Tony, hindi naman sa nilalahat ko pero karaniwan sa mga may chronic kidney disease ay nauuwi sa kidney transplant. Sa kaso ng tatay ko, pinapabagal lang ng dialysis ang paglala ng kalagayan niya. Pero kinailangan din niyang sumailalim sa operasyon. At doon na nag-umpisa ang mas mabigat na kalbaryo para sa amin dalawa. Nandyan yung paghahanap ng tamang donor para kay tatay. Bukod sa akin, kailangan naming humanap ng iba pang handang mag-donate ng kanilang bato
For more chances of winning, ika nga. At syempre, idagdag mo pa ang halaga ng operasyon. Mga 2 milyon ang kailangan naming malikom para maoperahan si tatay. Malaking tulong ang insurance niya pero malaki pa rin ang kailangan naming punan. Kaya naman bukod sa regular kong trabaho, gumawa ako ng iba't ibang paraan para maipon ang perang kinakailangan namin. Tay? Pasok! Tay, alis na ho ako ha. Bakit? Saan ka pupunta? Day off mo ngayon, di ba? May lalakarin lang ho ako. Lalakarin. Ano lalakarin mo? May ano kasi tay, may fun run yung company namin. Ako kasi yung na-assign na mag-asikaso ng mga sponsors. Ganun. Sige, mag-iingat ka ha. Si Ate Olga parating naman na para samahan ka. Ay, bakit pinapunta mo pa? Kaya ko naman mag-isa dito. Ay nako, mahirap na baka sumama bigla yung pakiramdam nyo. At least may magdadala sa inyo sa ospital. O kaya may tatawag sa akin kaagad. Anghel, hindi pa... Tay, wag nang susi. Aalis na po ako, okay? Sige na, bye-bye. Huwag ka magpapagabi ha. Opo. Tita Carol? Tita? Oh, Anghel! Hello, tita. How are you po? Ay, halika, pasok ka dali. Ay, thank you po. Ay naku, sayang kaalis lang ng pinsan mo eh. Pumasok na sa trabaho. Ay, ayos lang po. Kayo naman ho talaga yung sinadya ko. Ay, ako ba? Naku, tita. Maangan. Magka-chat nga lang tayo nung isang araw, di ba? Ay, tungkol saan nga ulit yun? Si tita talaga, oh. Di ba sabi ko maniningil ako ng utang? Yun ba? Di ba meron kayong 20k na utang kay Papa? Tapos sa akin, butal-butal. Pero grand total of 13,500 pesos only. Ay naku, Anghel. Hindi mo naman sinabi na ngayon ka pala maniningil. Ay tita, nag-chat ako sa'yo nung isang araw at kahapon. Di ba sabi ko pupunta ako? Oo nga. Pero nabasa ko ba yung chat? Hindi ko pa naman nababasa, di ba? Hindi pa kasi ako nakakapag-online. Sus, tita talaga oh. Tayo-tayo pa ba maguguyuan? Online kaya kayo lagi. Hindi nyo lang binubuksan yung chat ko. Pero sure ako, nabasa nyo na yung message ko sa notification pa lang. Ako tita, wag kay Ann. Ikaw naman, Anghel, oh. Sinabihan na kita tita. Alam nyo namang maniningil ako today. Kasi ang chika nyo nung nakaraang buwan, ngayong katapusan kayong makakapagbayad. Paano ba to? Oh, bakit tita? Ano problema? Hindi pa kasi ako nakakapag-withdraw. Ang dami ko kasing ginagawa dito sa bahay. Oh, di tita, tara. Punta tayo sa mall. Daming ATM doon. Ikaw naman, Anghel, walang patawad. Bakit tita? Hindi ba pwedeng bukas na lang? May pasok na ho kasi ako tita. Alam nyo namang ang layo-layo pa ng bahay nyo. Ipapadala ko na lang sa bank account nyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo noon, di ba? Kasi palagi nyo nakakaligtaan hanggang sa lumipas na yung mga araw, hanggang sa wala na. Ako na nahihiya mag-follow up. Tita, wag naman ganun. Direct to the point na tayo. Andito na nga ako. Para mabayaran nyo na ako at mawala na kami sa landas nyo. Ganun. Pangako bukas. Pupunta ako sa bangko para mag-deposit. Wag na tita, ngayon na lang for more chances of winning. Bakit ba madaling-madali ka? Tita naman, kalahating taon na yung utang nyo. Nagmamadali pa ba ako sa lagay na to? Alam naman nating may pambayad kayo. Hello? Kakapost nyo lang nung isang araw na nag-shopping kayo. Ay nako, bigay ng pinsan mo yun. Kilala ko si Jingjing.
hindi ka niya bibilihan ng mga ganong kamahal na bagay. Mas gugustuhin pa nun ipamboracay yung sweldo niya. Ay, hindi. Totoo. Tanong mo pa siya. Ay, tita naman. Wala nang ganyan-ganyan. Tanggapin nyo ng inyong destiny. Today is the day that the Lord has made para mabayaran nyo ang inyong pagkakasala. Charing, pagkakautang pala. Bakit ba, anak? Hirap ka na ba sa pera? Tita, sige. Dediretsuhin ko na ho kayo ha. Para mapabilis ho tayo. May sakit ho sa bato si tatay. Alam nyo yan. At nagdadialysis na siya 3 beses sa isang linggo. Ngayon, nasa proseso na kami ng paghahanap ng kidney donor. Kaka-screen ko lang. Waiting na lang kami sa resulta. Pero aanin ng donor kung walang pera pampa-opera, 'di ba? Kaya nag-umpisa na ako mag-ipon ng pera. Nag-ipon na rin ho ako ng kapal ng muka para singilin ng mga taong nagkakautang kay tatay at sa akin. 'Di ba? Kailangan ko pang pakapalin ang mukha ko para maningil. Kaya tita, sana naman ho huwag kayo magpa-delay pa. Kasi alam nyo naman hong karapatan kong maningil at obligasyon nyo hong magbayad. At pasensya na ho pero hindi ko na ho kayo tatantanan hanggat hindi ho kayo nagbabayad. Gahaman ba ako sa pera? Well, para sa operasyon ni tatay, oo naman. Eh kayo, anong dahilan nyo para kapitan ng perang hindi inyo? Ba't hindi mo na lang ibenta yung luma ninyong sasakyan? Baka makuha pa yun ng 200,000. Ay opo, nasa proseso na po. Pero syempre, kulang pa rin ho yun tita. Kung alam nyo lang magkano kailangan namin, ay baka mawindang kayo. Siyempre, Anghel, may mga pangangailangan din kami dito, hindi ba? Mahirap yung mga biglaang labas ng pera. Eh, may kasama ba kayo dito sa bahay na pwedeng mamatay dahil sa sakit? Wala. Wala naman pala eh. Awa ng Diyos, wala. Eh sa amin ho meron. Kaya tita, wag na masama ugali ha. Bayad na ho kayo ng utang para matapos na. Sige, sandali. Tatawagan ko lang yung asawa ko para padalhan ka ng pera. Ayun naman ho pala eh. Tony, doon ko lang nadiskubre na masyado palang mabait ang tatay ko. Marami siyang pinautang ng mga kamag-anak at mga kaibigan. At wala na sana siyang balak maningil kung hindi ko pa pinaalala sa kanya na may matindi kaming pangangailangan. May mga siningil ako na nagbayad naman pero galit pa. Wala naman akong pakialam kung masira ang relasyon ni tatay sa mga taong yun. Mabuti na rin ang ganun para mabawasan ang mga taong tulad nila na mabait lang pag may kailangan. Pero meron din naman na bukod sa nagbayad ng utang ay nagpaabot pa ng donasyon. Kaya naman naglakas loob na rin akong humingi ng donasyon mula sa aking mga kaibigan. Bukod doon, nag-sideline din ako ng home service, ng pagkikilay at paglalagay ng pilik mata. Alam niyo naman bilang bakla, passion kong maging fairy godmother na mga nangangailangan gumanda. Tinanggal ko talaga ang pride at hiya ko, Tony. Kung ano-anong pakulo ang naisip ko para lang makalikom ng pondo. At hindi lang yun, kinapalan ko na rin ang mukha ko para kumbinsihin ang ilang mga tao na magpa-work up kung match sila para maging donor ni tatay. Kasi naman, Tony, binalaan at pinagbantaan pa ako ni tatay na wag ko raw tatangkain maging donor. Paniwalang paniwala kasi siya na magbabago ang buhay ko kapag nawalan ako ng isang kidney. Kesyo ako naman daw ang malalagay sa peligro. Mas madali na raw akong magkakasakit. Hindi ko na raw magagawa ang mga gusto ko. At iniisip din ni tatay na darating ang panahon na ako naman ang tatamaan ng sakit sa bato. Naintindihan ko naman na nag-aalala lang sa akin si tatay. Ang kaso nga lang, Tony, kakaunti lang ang pumayag magpa-screening. At lahat sila hindi match kay tatay. Ibig sabihin, wala nang ibang pwedeng maging bida-bida kundi ako. Kaya ginawan ko talaga ng paraan para hindi malaman ni tatay na ako ang magdo-donate sa kanya. Kinuntsaba ko ang lahat ng dapat kuntsabahin.
Buti na lang at hindi naman mausisa si tatay. Laking pasalamat ko na lang talaga sa Diyos dahil ako ang the chosen one. Ako ang nagwagi sa lahat ng kandidata. Ako ang perpektong kidney donor ng tatay ko. Insan? Sino ka? Asan ako? Charot. Kumusta pakiramdam mo? Ito, masakit ang katawan. Pakiramdam ko. Nagpa-liposuction ako. Sira ka talaga. O ano kailangan mo? May kailangan ka ba? Komportable ka ba? O gusto mo ba tawagin ko yung nurse? Girl, okay lang ako. Si tatay, nasan? Andun sa kwarto niya. Sino kasama niya? Si mama ko, syempre. Kumusta siya? Ayos naman. Hinahanap ka pag nagigising. Sinasabi na lang ni mama na nasa trabaho ka. Na kesyo pag nandun ka, tulog naman si tito. Ilang araw niya na akong hindi nakikita. Feeling ko naman may idea na siyang ako ang donor niya. Hindi naman siguro. Magaling namang umakting si mama eh. Ano tingin mo kay tatay? Syunga-syunga? Malamang sa malamang, nakatunog na yun. Pwede ka naman na maglakad-lakad, 'di ba? Gusto mo puntahan na natin si tito? Hindi ko sure kung handa na ba ako. Baka hampasin ako ng dextrose pag nakita niya ako. Oo, nito. Ikaw na rin nagsabi, malamang alam na ni tito yung ginawa mo. Ba't pa natin patatagalin? Puntahan na natin at nang mapanatag ka na. O sige na nga. Message mo na si mama mo. Tanong mo kung ano oras tayo pwede bumisita. Ay sige, sabihan kita. Relax ka lang muna dyan, okay? Dahan-dahan ng lakad. May umusog ka nga. Hindi ako makapaglakad na maayos sa'yo eh. Kulang na lang buhatin mo ako, hindi mo naman ako kaya. Baka matumba ka eh. Matutumba ako dahil sa'yo, bruha ka. Huwag ka masyadong madikit. Hawakan mo lang ako sa braso ko, carry na yun. Sigurado ka. Saan na ba yung kwarto ni tata? Ito na ba? Oo, yan na. Teka, bubuksan ko yung pinto. Ay, teka, wait, sandali. O bakit? Bakit ka ba kinakabahan? Itatay mo yan. Ano ka ba? Tingin mo ba madali lang tong pinagdaanan namin? Bakit ka ba nangingialam ng feelings na may feelings? Oh, sorry. Ano, bubuksan ko na ba yung pinto? Sinong nasa loob? Si tito lang. Si mama bumili ng pagkain eh. Kising ba? Oo, gising. Galing ako dito bago kita sinundo. Ano ka ba? Okay, go. I'm ready. Ge. Tito? Hi, Tito. May bisita po kayo. Lika na, Anghel. Lika na. Dahan-dahan na. Tay? Aray ko. Hi, tatay. Oh, po ka dito, Anghel, oh. Sinasabi ko na nga ba eh. Diyan lang ako sa sa labas ng pinto, ha. Tawagin mo ako pag may kailangan kayo. Lakasan mo lang, maririnig kita. Sige, salamat. Kumusta ka, tay? May masakit pa sa'yo? Anong sabi ng doktor? Nakausap mo na ba? Ano na mga pinapagawa sa'yo? Dapat daw ata makapagbanyo ka ng regular, ano? Para makita ka kung maayos yung kung ano, basta yun. Tay, ba't ang tahimik mo naman yata? Bakit ikaw pa? Po?
Bakit ikaw pa nag-donate sa akin? Tay, una sa lahat ang perfect ko eh. Charing. Perfect match mo ko. Pangalawa, bakit pa tayo magpapakahirap maghanap ng iba kung nandito naman ako? Diba sinabi ko na sa'yo, kumuha ka na kahit sino, wag lang ikaw. Bakit pa ayaw niyo sa akin? Hindi ka ba happy na sarili mong anak ang tumulong sa'yo? Huwag ka mag-alala, Tay. Hindi ka naman magiging bakla porket nasa iyo yung isa kong kidney. Hindi yun ang punto ko, Angel. Alam ko naman po. Binibiro ko lang po kayo. Pwes hindi ako nakikipagbiro. Tay, huwag ka muna magalit. Relax ka lang. Kakagaling lang natin sa operasyon eh. Sa ginawa mong to, para mo na rin nilagay yung sarili mo sa panganib. Para na rin kitang pinahamak. Tay, ano ka ba? Normal pa rin akong mabubuhay. Hindi naman ako magiging imbalido. Kaya ng isang tao mabuhay kahit isa lang ang kidney. Alam nyo ba yon? Kaya lahat ng takot mo walang basehan. Mga haka-haka mo lang yun. Ako ang magulang sa ating dalawa. Ako ang dapat nagsasakripisyo para sa anak ko. Hindi yung ganito. Lahat na ginawa mo para sa akin. Akala mo ba hindi ko nakikita lahat ng hirap mo? Alam ko lahat yun, Angel. Alam ko lahat. At ngayon isinakripisyo mo pa ang sarili mo ng ganito. Pakiramdam ko ninakaw ko ang ilang taon ng buhay mo. Sus naman si tatay oh. Fake news yan, Tay. Fake news. Hindi porkit isa lang ang kidney ko, tuluyan ang magbabago yung buhay ko. Siyempre may mga konting adjustments. Gaya ng hindi pwedeng maging pabaya sa kalusugan, ganyan. Pero magagawa ko pa rin ang lahat ng gusto ko. Maayos pa rin ako makakapagtrabaho. Makakapunta pa rin ako kung saan-saan. Umakyat ng bundok o sumisid ng dagat. Maging sirena, caring-carry ko po lahat yan, Tay. Paano pag ikaw naman ang nagkasakit? Sige nga. Paano? Hindi kaya ng konsensya ko pag may nangyari sa iyong masama. Let's cross the bridge when we get there, Tay. Hindi ako magkakasakit kung magiging responsable lang ako sa katawan. Hindi katulad mo nung kabataan mo. Check up lang naman ang kailangan kong gawin. Wala naman kung ano-anong gamutan. Tatay talaga nag-aalala nang wala sa hulog. Pasensya na, anak, ha? Pasensya na. Kinailangan mo patuloy pagdaanan to dahil sa akin. Ay, Tay. Tama na iyak, ha? Tama na, sayang ang luha. Pasensya na, anak, ha? Di ko naman ginustong mangyari sa atin to. Alam ko yun, Tay. Alam ko. Tama na iyak. Sisi man pakinggan pero isang karangalan sa akin na maging dahilan para maduktungan ang buhay mo. Para may utang na loob ka sa akin. Charing. Dahil biro lang, Tay. Pero eto, seryoso. Handa akong gawin ang lahat para sa'yo, Tay. Kasi lumaki akong masaya dahil sa'yo. Hindi ka man malambing gaya ng ibang magulang. Pero alam na alam kong mahal na mahal mo ko nang walang hinihinging kapalit. Kaya huwag ka makonsensya, ha? Kasi kusa ko tong ginawa bilang pasasalamat sa lahat ng nagawa mo para sa akin. Kaya Tay, tama na yan, ha? Huwag ka nang umiyak. Baka mamaya bumukay ang tahi mo. Ang importante, hahaba pa ang buhay mo. Ano pa naman ang ganitong sakripisyo kung ang kapalit naman ay makakasama ko pa ng matagal-tagal ang tatay ko? Tony, sa ngayon ay unti-unti na kaming bumabalik sa aming normal na pamumuhay. Masayang masaya ako at nadugtungan ang buhay ni tatay. Pero syempre hindi rito natatapos ang lahat.
Kailangan pa rin naming regular na magpa-check up kasi may mga kaso kung saan nung una ay maayos ang operasyon pero katagalan ay nag-iiba bigla ang reaksyon ng katawan ng pasyenteng nabigyan ng bagong kidney. Kaya mahigpit ko pa rin binabantayan si tatay. Hiling ko lang na sana isama niyo kami sa inyong panalangin. Dahil pinagdarasal din namin ang mga kapwa namin nasa ganitong sitwasyon. Kaya sa mga anak na katulad ko, bantayan niyong maigi ang kalusugan ng inyong mga magulang. Naway biyayaan pa sila ng mahabang buhay. Kasi aminin niyo, kahit matanda na tayo, hahanap-hanapin pa rin natin ang kalinga ng ating inay at itay. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa Puso, Arkanghel. Sumasa Puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.